Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang sinatawag na parables o talinhaga. Yan po ang atin pong bibigyang pansin. Bakit nga naman pati itong talinhaga ay ginamit ni Kristo sa loob ng napakaraming panahon ng kanyang ministeryo, sa loob po ng 3.5 years. Okay po, una ay binabati po natin ang Montibon family. Ayan. Si Brother Norman at si Brother Romy ay naimbitahan tayo kanina sa Bible study kana Sister Punsalan. Ayan. Binabati natin si Jessa, ganun din ang kanyang tiyuhin si Edgar. Ayan, ganun din si Nelson. Ayan. Binabati natin sila ng magandang hapon dyan sa barangay St. Peter 1. Okay po. Ganun din si Harim. Ayan, Harim Montibon, kapatid ni Brother Norman. Binabati natin si Harim. Gayon din ang kanyang may bahay na si Chay o si Kai. Ganun din yung kanilang kaisa-isang anak na si Kaiden. Ayan. Binabati ko po kayo ng magandang hapon saan man po kayo dako naroroon. Ayan. Binabati rin natin po si kapatid na Sami Patalinhog. Ayan. Sa Patalinhog family. Kay Madam Malu Armildes, magandang hapon po sa inyo. Ganon din kay kapatid na Frederick Roy Atara and family. Ayan. Dahil yung mga pamangkin ni Sister Doray, ayan, magandang hapon sa dalawang magkapatid. Ayan. Ganon din sa pamilya Rodaba, ayan, magandang hapon po sa inyo dyan. Ganon kay Mami Chetwal Pulaan, Tatay Roland, magandang hapon po dyan sa kung saan man kayo, kung nasa Baguio ba kayo o nasa Valenzuela, magandang hapon po. Ganon din kay Dayan De La Raga, ayan, Dayan De La Raga, happy Sabat po, ayan. Dalangin po natin uli, yan lang ang aking may kukontribute, Dayan, na nawa ang first baby, ayan, ay mailuwal sa tamang panahon na malusog at masigla. Ayan. Kay Madam Dayan De La Raga. Ayan. Kaya happy Sabat din po sa inyong lahat dyan. Ganun kay Mami Beth De La Raga, magandang hapon po sa inyo. Ganun din, binabati ko si Sister Net Donoso. Ayan. Tatay Kuya Nicanor Donoso dyan sa Park Lane. Park Lane nga ba? O, magandang hapon po sa inyo. Happy Sabat. Ganun din po kay Mitch Cortesano. Magandang hapon po dyan sa Israel. Sa pamilya po ni Sister Dalus na amin pong pinaglingkurang nakaraang gabi, kapatid na Romy, sa party ng Imus, ano? Binabati natin sa pansamantalang pagkahimlay ng kanyang asawa. Ayan, naglingkod po tayo doon. Kaya maraming salamat po. Ayan, wala daw sound. Meron akong sound. Kay Sister Malu, walang sound. Okay, ayan. Okay, binabati natin Brother Patrick Gonzales, ganun din kay Mitch, ganun din sa kapatid na Angelo, ayan. Ganun din, sana po ang inyong business ay mabigyan katarungan ng inyong barangay, kapatid na Patrick. Ganun din kay Lucas, nawa ay patuloy lumaki ng mayroong mabuting kalusugan. Ayan. Sa buong distrito ni Pastor Ak, binabati po natin ang magandang hapon sa Dasmariñas Diyan, sa Rio Daba family, ayan. Balakit Bugal, magandang hapon. Ganun din sa Argente family. Kugurin, dyan sa party ng Lopez, binabati po natin ang mga Argente.
Oh, magandang hapon po sa inyo dyan. Sa programa po ni Pastor Lagunera, ayan, pwede po ninyong laging sundan yan. Every morning po yan. Yan. Shine and rise. Tama ba? O baliktad, rise and shine. Yan. Ganun din kay Pastor Kenneth Patilan dyan sa parte ng paliparan, binabati natin ng magandang hapon dyan sa kanyang exalting ministry. Yan. Araw-araw din po yan. Okay, aking kapatid dyan sa 13, binabati natin ang Gilbert Zuniga Sr. Ayan. Magandang hapon sa mga Zuniga, Kuya Romy, Kuya Danny, ayan, ganun din si Gilbert. Si Beng sa kanilang family, Kuya Boy, magandang hapon. Diyan sa parte ng Fairview, binabati natin ang pamilya po ni Vanessa yun. Ayan, sa kanyang pamilya, magandang hapon. Ganun din kay Maricel Nedea, magandang hapon po sa inyo dyan. Siyempre kay Kuya Jaime sa mga Suaiso family, ayan, binabati natin ang magandang hapon. Kung nakakaabot po dyan ang usok ng Taal, ay ingat lamang po kayo. Kahit hindi man usok ng Taal yan, ay basta mag-ingat lamang po kayo. Ganun din po, binabati natin sa parte ng Morong Rizal. Ayan, Kuya Sales, ang Ate Pat, mga Bisnar, family. Ayan, magandang hapon po sa inyo dyan. Gayon din, binabati natin sa parte ng Laguna, ayan, sa mga Barbeto, ganun din kay Natalie Ligaspi, magandang hapon po sa inyo. Sa mga Marasigan, ayan, sa Marasigan, binabati natin. Sister Doray Berber, sa mga Berber, magandang hapon po sa inyo. Kay Madam Sonia Platon, ayan. Sa mga Pansito at Pansito family, binabati po natin ang magandang hapon. Ayan. Binabati ko rin si Bahal, si Ma'am Grace, ganun din si Tinti, yan, ganun din si Ford. Yan, binabati natin ang magandang hapon po sa inyo dyan. Abangan din po ninyo ang programa ng AS, yan, binabati natin Brother Ray Mungkada, ganun din si kapatid na Fernando Baisa Camacho Jr., magandang hapon. Ganun din kay kapatid na Adren Ruetas, ayan, magandang hapon po sa inyo dyan. Yan. Sa San Juan family, Nanay Adelaida, ganun din po si Tatay Roland, magandang hapon dyan sa Tondo. Ganun din kay Lisa San Juan, yan. Kamusta na po kayo, Sister Lisa? Yan. Ganun din po kay Rex Castro, dyan sa Baguio, sa buong distrito po ninyo, binabati ko po kayo ng magandang hapon po. Yan, sa inyong district pastor dyan, binabati ko po kayo ng magandang hapon, ayan. Okay, sa akin may bahay dyan sa from Poland, taga Poland. Ayan, Sister Priya Lane Zuniga. Ayan, magandang hapon po sa inyo dyan. Dyan po sa parte ng Zambales, buong distrito ng Zambales, sa San Marcelino, San Antonio, San Narciso. Ayan, binabati ko po ang mga Manuel, Pilarca, Di Guzman, Renojo. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat diyan. Pastor Chico, kamusta na po kayo? Ayan, siguro malapit-lapit kayo dyan sa naisip ko tuloy, Pinatubo eh. Zambales yun eh. Yan, sa Bulkan Taal, yan. Ingat po kayo sa pamilya po ni Pastor Chico, ayan. Okay. Kay Madam Sonia Platon, naku, masipag na head deaconess ito. Magandang hapon. Ayan. Ma'am Grace Clopas family, kamusta na po si Vince? Ayan, kamusta po si Vince? Opo, ay ingat po. Ayan, thank you Brother Adren Ruetas. Brother Adren, kailan ba tayo magkakabisita nito? Kamusta na ba ang iyong kalagayan dyan? Picture ka naman, tapos send mo kung ano na ba ang magandang resulta. Tapos sa iyong kaibigan, binabati ko na rin, maging sa iyong parents, ano? Nabati ko na rin kayo ng magandang hapon dyan. Ayan. Okay. Teka ha. Brother Pulipog, naku, munti ko na malimutan. Nakaganda pa naman ng salamin sa likod. Ayan, Brother Pulipog. Yan. Okay. Sa Escoses family, wala po sila kanina. Andiyan po sila sa Magallanes. Binabati ko si Madam Mauricio. Ayan. Sa mga Lopez, magandang hapon po. Kay Nanay Escoses, dyan kaya sa Magallanes, binabati ko po kayo ng magandang hapon.
Sa mga Beltran, Bilyones, magandang hapon po sa inyo. Kay Nanay Villarosa, magandang hapon. Mami Esther Ardelesa, ayan, magandang hapon po sa inyo. Sa Santos, Tunggala family, ayan, magandang hapon. Sir Tuyak, kamusta po? Baka mayroon po kayong gustong itanong. Okay lang po kayong mag-live. Huwag po kayo mayang magtanong. Ayan. Pwede po. Ako naman pag tinanong, pwede po kung sumugot na ay pag-aaralan ko po. Okay lang po yan. Ayan. Okay. Ayan. Siguro, pwede na po ba tayo magsimula? Ayan. Sa susunod uli, babati tayo dyan. O sa ano pala, baka malimutan ko kay Tatay Policarpio, dyan sa mga Abacan family, Batangas. Sister Lorraine, ayan. Kamusta na si Lolo Policarpio? Yan, sa mga Abacan family, dyan sa Batangas. O, binabati natin, ano, magandang hapon. Pero hindi baling malimutan ko sa lahat, wag lang to si Jerome. Jerome, magandang hapon, Jerome. Yan. Yan. Hindi baling malimutan ko sarili ko, wag lang si Jerome eh. Yan. Okay. Yan. Sa miyembro ng AS, binabati natin si Amber, si Samantha, si Kyle. Ayan, tinan nyo. Galing na nag-isip ng idea yung pangalang AS. Biro mo yung tatlo rin na manganganta, no? Di ba? Joshua, yan, magandang hapon. Okay, review na po tayo. Yan. Okay, kay Kuya Emil, dyan pala sa Sydney, Australia. Magandang hapon po. Diyan sa parte ng Pattaya, Thailand. Naku, hindi ko pa malimutan mga pastor dyan. Binapati ko, Pastor Dave, naku, hindi ka ba makakatakas dyan hapon? Pastor Dave Argente sa family mo, magandang hapon. Okay, opo, Brother Adren, opo. Ayan. Pag may pagkakataon, Brother Adren, luwas ka naman dyan. Pasyal ka naman. Ayan. Okay. Sa mga Lenes, no? Sa mga Lenes, Ultura, magandang hapon po sa inyo dyan. Okay, happy birthday, Daryl Mirales. Ayan, Tobias family, magandang hapon sa inyo dyan. Hindi ko nalasahan yung pansit, yung handa kanina. Nasaan ba ako naroon? Hindi ko nalasahan ng ano eh. Buti pa si Dondon, nalasahan ng kotse. Okay. Yan. Sige po, reviewin po natin. Mami Chet Pulpulaan, makahabol po kayo. Brother Patrick, ayan. Sige lang, sa mga nais magtanong, sasabihin ko po sa inyo, pag mabigat ang inyong tanong, pag-aaralan ko po. Ganyan lang po ang inyong maliit na lingkod. Yeah, Ma'am Edigues and J.B. Fernandez family, dyan sa Pangasinan. Ayan, Sister Yoli Martinez, ha? Sensya na kayo. Ayan. Alma Graho, Caranza family. Okay? Ang topic po nating nakaraan ay tungkol po sa rebaptism. Sister Shana, no? Rebaptism. Ang rebaptism po ay napakahalagang pag-aaral sa loob po ng Biblia. Gaya ng binabanggit po natin noon na ang bautismo ay napakahalaga. Ang salitang bautismo ay hango sa salitang Grego na baptizo. Pag sinabi pong baptizo, hindi po yan pagbiwisik, hindi po yan pagbubuhos, kundi yan po ay paglilibing. Dahil ang termino ng Bible ay umahon sa tubig. Opo. At ang formula ng pagbabautismo ay inuulit po natin ay ang binibinyagan, ang requirements po ay dapat po ay sumasampalataya, naturuan, at nagsisi. Ayan. Bakit kailangan po ang requirements na ganyan? Bakit hindi ipinahihintulot sa sanggol o sa batang wala pa pong muang para siya'y binyagan? Binabanggit po ng Kapitulo 2 ng Aklat ng Mga Gawa mula sa talatang 38 at 39, ang sigaw ni Apostol Pedro ay mangagsisi kayo. Ayan, at mangagbautismo. Ang sanggol po at ang batang wala pong muang, papaano po sila makapagsisisi? Diba?
Kaya ang Biblia ay nagsasabi ng katotohanan na ang taong kandidato sa bibinyagan ay dapat matuturuan. Pangalawa ay sasampalataya doon sa kanyang itinuro. Diba? Ang sabi nga sa Marcos 16:15, ipangangaral ang ebanghelyong ito sa buong sanlibutan, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Kaya napakahalaga ng bautismo sa loob ng Biblia. Inuulit po natin, sabi ng Efeso Kapitulo 4, isang pananampalataya, isang Panginoon, isang bautismo. Ayan po ang sinasabi sa atin ng Efeso 4:5 at 6. Yan. Ano pa ang sinasabi ng Biblia tungkol sa bautismo? At ang inutos ito ay sa mga alagad, gaya ng binabanggit sa Kapitulo 28 ng Aklat ng Mateo, mula sa talatang 19 at 20. Ayan. Bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kaya maliwanag po ng Biblia na ang nag-utos at ang nagsalita ay si Kristo. Yun po ang formula na gagamitin ng isang manggagawa ng magbabautismo. At ang gagamitin niya sa pagbabautismo, yung formulang yun, ay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan. Ano po ang karapatan? Kaninong karapatan? Hindi man kanino, kundi kay Kristo po. Ang gagamitin po ninyong formula, yung nasa Mateo 28, ang sabi doon, ay bautismohan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Inuulit po natin, hindi po ang Matthew 28 ay hindi po yan sign of the cross. Hindi po. May kinalaman po yan sa pagbabautismo. Wala pong kinalaman yan sa sign of the cross. Yang Matthew 28 verse 19 at 20. Ngayon, ano ang halimbawa dyan ng pagbabautismo ay kailangan palubog. Hindi wisik, hindi buhos. Sa katunayan nga, ang sabi nga sa atin sa Mateo 3, nang si Kristo ay makipag-usap kay John the Baptist, ay binigyan ng pagkakataon na ating Panginoon ay makipag-usap. Nasabi doon ay, ako ang dapat mong bautismuhan. Kaya nung mailubog si Jesus Christ, ang sabi ay umahon. Mababasa nyo sa Kapitulo 3 ng Aklat ng Mateo, magmula sa talatang 13 hanggang 17, makikita nyo ang karanasan po dyan ng pagbabautismo. Ang sumunod na pangyayari po dyan ay isang bating na galing sa panambahan sa Jerusalem. At nung siya'y pauwi na, ay siya'y nakasakay sa karo at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaias, kapatid na Yem Ortega. Na samantalang binabasa niya yung aklat na Prophet Isaiah, hindi maintindihan, hindi maunawaan ng bating kung kanino pinatutungkol. Kaya sa tulong naman ng Espiritu Santo ay kinausap ng Diyos, ang Espiritu Santo ay kinausap si Felipe na sumabay o umakyat sa bating. Ay sapagkat hindi maintindihan ng bating ang istorya ng Isaiah 53. Opo, isang bagay na ating matututunan, meron din pong pagkakataon sa ating pag-aaral ay meron ding mga bagay na mahirap unawain sa loob ng Biblia na nangangailangan ng isang persona na makatutulong para maliwanagan ang ating pag-aaral, kapatid na Jestoni. Yan. Magandang hapon po sa inyo. Diba? Kaya ang sabi niyong bating, kanino ba pinatutungkol itong nabasa kong isang tupa na dinadala sa patayan ay hindi umiimik? Kanino baga sinasabi ito? Madaling sabi, ipinaliwanag ni Felipe. Ang istorya niyan ay makikita nyo sa buong Kapitulo 8 ng Aklat ng Mga Gawa, mula sa 33 hanggang sa talatang 39. Nang maunawaan ng bating na yung kanyang binabasa ay may kinalaman sa ating Panginoon Jesucristo, pagdating sa huling bahagi ng Kapitulo 8, ano ang sabi? Ano ang nakakadlang sa akin para hindi ako bautismuhan? Sabi ulit ng talata ay inilubog dahil umahon .
O hindi nyo mababasa dyan, binuusan. Kasi yung talagang termino ng bautismo ay immerse, to dip, baptiso. Yun po yan. Kaya hindi po isinasalin yung salitang baptiso sa salitang pagbubuhos o pagbiwisik. Talaga pong inilulubog po yun. Yun talaga po ang meaning at kahulugan ng binyag o bautismo. Kaya bininyagan yung bating. Maging si Apostol Pablo ay dumating yung kanyang kapanahonang inuusig niya ang mga Kristiyano. Kasalukuyang naglalakad siya sa Damascus para bitagin ang mga Kristiyano. Pero siya'y binulag ng mga ilang araw, hindi kumakain, hindi umiinom. Mababasa naman ninyo ang istorya niyan sa Kapitulo 9 ng Aklat ng Mga Gawa at sa Kapitulo 22 ng Mga Gawa. Makikita nyo ang kasaysayan ni Apostol Pablo. Kaya nung dumating ang isang saserdote, nagnangaalaan na, siya ay binautismuhan. Ayan. Kaya napakahalaga ng salitang bautismo, di ba? Kaya kung meron mang mga tao na dumating na sa kanya ang mensahe ng Diyos, hindi ho siya pinipilit dahil ang pananampalataya ay kusang kumikilos sa buhay ng tao, ay hinihila siya ng pananampalataya niya na siya ay magpabautismo. Hindi rin po siya pinipilit, hindi rin po siya sinasabihan, kundi ang tao po na tinuruan, nakaunawa, nakaintindi ng salita ng Diyos, ang pagpapasya ay hindi po sa tao magmumula o sa isang nagtuturo, kundi doon po sa taong tinuturuan. Yun po. Kaya dito makikita din natin ang isang nanunungkulan sa gobyerno. Walang iba kundi si Nicodemo. Siguro tingnan natin ang isa pang kasaysayang napakaganda sa loob ng Biblia. Tingnan natin ang pangyayari kay Nicodemo. Ano ang isa sa kahalagahan ng bautismo? Kapitulo 3 ng Aklat ng San Juan. Simulan natin sa talatang 1 hanggang sa talatang 6 ng Aklat ng San Juan. Chapter 3, 1 to 6. Tingnan natin. Kapatid na Naprades, alam nyo itong si Nicodemo, ay mataas ang tungkulin nito sa Senado. Ayan. Sabi nga dyan ay isang pinuno ng mga Hudyo. Sangayon sa isang aklat ng Desire of Ages, maaaring nahihiya itong si Nicodemo na isang nag-aral, may mataas na tungkulin, ay magtatanong sa isang hamak lamang na karpintero sa Nazaret o anak ng karpintero sa Nazaret. Samantalang sila ay guro matatalino magtatanong sa ating Panginoon, ay inisip na sa hating gabi niya ito kausapin. Ganito ang kanilang pag-uusap. May isang lalaki nga sa mga Pariseo na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Verse 2. Ganito ang pagkakasabi. Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi. At sa kanyang nagsabi, Rabay, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos. Sapagkat walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kanya ang Diyos. Nakita niyo yung magandang tanong ni Nicodemo, no? Verse 3. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, Katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Verse 4. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong maipanganganak ang isang lalaki? O ang tao kung siya'y matanda na, makapapasok baga siya bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Verse 5. Sumagot si Jesus, Katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Verse 6. Ang ipinanganak nga ng laman ay laman nga, ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Nakita po ninyo ang mahalagang usapan ni Nicodemo at ni Kristo. Tatandaan nyo, pag nakababasa po kayo ng Biblia, parang tila ang word ay paulit-ulit
Nagbibigay po yan ng appeal, nagbibigay po yan ng pansin, nagbibigay po yan ng diin. Ngayon, sa pag-uusap nila, akala ni Nicodemo, ang pagpapanganak sa tubig o ipanganganak na muli, ay ang tanong nga niya, bakit maipanganganak bang muli ang isang tao kung siya'y matanda na? O ang pagkakaalam ni Nicodemo ay yung isang bata na nailuwal, tapos ilalagay uli siya dyan, tapos ipanganganak uli. Ayun ang alam niya. Ay nang tinutukoy ni Kristo rito, ang sabi sa atin ay malibang ang tao'y ipanganak na tubig at ng Espiritu ay hindi makapapasok sa kaharian ng Diyos. Napansin po ninyo yung ginamit ni Kristo, napakalaga. Maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig. Ang ibig pong sabihin ni Kristo rito, ang tao kailangan pong ilubog sa pamagitan ng tubig. Yan na po ang bautismo. Ngayon, pagka ang tao po ay binautismuhan sa pamagitan ng tubig, ano ang significance o ano ang katumbas nito? Bakit kailangan na ang tao pagka naturuan, sumampalataya, nagsisi at gustong sumunod sa ating Panginoon, ay kailangan siyang bautismuhan? Opo. Bakit po? Ang pananampalataya hindi po nakikita. Kaya yung pananampalatayang yan ang mag-aakay sa tao para siya ay mabautismuhan. Ngayon, sabi sa atin ng Biblia, bakit po kailangan ang tao ay bautismuhan? Mababasa niyo, Kapitulo 6 ng Aklat ng mga taga-Roma, magmula sa talatang 3 hanggang 7, makikita ninyo, yung palang taong bibinyagan, inilulubog sa tubig, ay parang katulad ni Kristo na mula sa kamatayan. Siya'y inilibing at nabuhay na mag-uli. Kaya ang isang kandidato, ang isang taong tatanggap ng bautismo, siya ay inilulubog. Ibig sabihin, yung kanyang dating pagkatao ay kanya nang inililibing. O papansinin po ninyo, hindi 3 beses na ilulubog, hindi iwiwisik, hindi bubuhusan, kundi 1 beses na ilulubog. At pag-ahon niya, katulad ni Kristo, ayun yung pagbangong mag-uli, ibig sabihin po niyan, yan na po ang panibagong buhay. Yan po ang tinatawag na born again. Pero hindi gusto kong sabihin po sa inyo mga kaibigan, mga kapatid. Hindi ko mo ang tao ay nabautismuhan na. Panatag na po siya. Hindi po nagpapasimula pa lamang sa pamumuhay bilang Kristiyano. Hindi ibig sabihin pagka ang tao po ay nabautismuhan na, ay katiyakan na, ligtas na siya. Hindi po. Kailangan pa ho ninyong manatili, magtiis hanggang sa wakas. Opo. Ganyan no. Akala kasi ng iba, pagka nabinyagan na, masaya na. Ay, binyagan na siya. Hindi po. Marami pa ho pagdadaanan. Ang taong tumanggap sa pananampalataya sa pamamagitan ng bautismo. Okay, mahalaga po yan. Inuulit po natin, ang significant po niyan, katulad ni Kristo, inililibing, kamatayan, pagbangon, mag-uli. Kaya, ang tawag po dyan, bago na po siyang nilalang. 2 Corinto, sa Kapitulo 5, ang talata niyan ay 17. O kasi pagka sinabing born again, talagang hindi lamang buhay ang nabago. Maging yung mga aral dapat nabago din. O kasi marami tayong mga kaibigan na sinasabi nila, ay kami ay born again na. O kami nabago na ni Kristo. Pero yung lumang paniniwala, yun pa rin po mga kaibigan. Siyempre, tinan nyo, may kwento ko yung tatay ko, no? Pasensya na po kayo, total tatay ko naman eh. Ang kinukwento ko, hindi naman ibang tao, no? Ang tatay ko ay INC yan eh. Ang paniniwala ng tatay ko, tao si Kristo. Pero noong siya'y mabinyagan sa Latter-day Saint ng Mormon, nagiging usapan dyan sa Mormon, tatay ko nakikipag-diskusyon pag oras ng lesson. Bakit? Kasi ang tatay ko, idinidiin pa rin yung pagkatao ni Kristo. Nagtataka ako sa tatay ko, binyagang Mormon. Pero yung paniniwalang pagkatao ni Kristo, hindi nawawala. Kinausap ko tatay ko. O sabi ko, tay, bakit ganun? Kayo ay Mormon na. Ibig sabihin, pag Mormon na kayo, iwan nyo na yung paniniwalang hindi tama.
Ay talagang hindi kayo makakaintindihan ng Mormon kasi ang Mormon naniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo. Kayo naman hindi naniniwala, ay Mormon na kayo. Hindi ba? Ang sinasabi ho natin mga kaibigan, mga kapatid, pagka ang tao ay naturuan, nagsisi, sumampalataya, hindi lamang pagkatapos na mabautismuhan, yung araw-araw na niyang kabuhayan, nababago po yun. Alam niyo, ito, sasabihin kong katotohanan sa inyo. Hindi naman komo nabinyagan ang tao ay nabago na agad lahat. May struggle pa rin yan, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi na agad pagkatapos nabinyagan, wala nang kasalanan, hindi na nakagagawa ng pagkakamali. Opo, mayroon pa rin po yan. Struggle po yan Sa katunayan nga, si Paul di ba? Bakit kaya ganun? Kristiyano na siya. Sabi niya, hinahampas ko sarili ko sa magkabila. Baka sa pagkapangaral ko sa iba, ako man ay matakwil. Kapitulo 9 ng unang Korinto. Hindi ba? Sa Roma 11, sabi niya, Kristiyano na siya Mananampalataya na, sabi niya, yung ayaw ko, yung dati kong ginagawa, hindi ko magawa. Pero yung gusto kong gawin, di ba? Sabi, ay hindi na ako gumagawa nito. Kundi yung kasalanang tumitira sa akin. Ang tawag ko dyan, power of sin. Kaya yung pagbabago ng buhay, araw-araw po yan. Yan yung gawain ng pagpapakabanal. Kailangan pa rin natin dyan, si Kristo. Opo, sa justification, ang kailangan nyo dyan, si Kristo. Yung sanctification, araw-araw na pagpapakabanal, si Kristo pa rin. Hanggang dumating kayo sa glorification, si Kristo pa rin yan. Tatandaan po natin yan, mga kaibigan, mga kapatid. Kasi maraming mga kaibigan tayo, sabi nila, born again na kami. Tama naman yung born again, tama po yun. Pero ang sinasabi natin dito, pag nabinyagan ang tao, nababago talaga ang buhay. Pero ang pagbabago niyan, kaibigan, hindi nakukuha sa 1 taon, 2 taon, 3 taon. Araw-araw yan ng pakikipagbuno. Struggle po yan. Kaya nga tinatawag yan ng pagpapakabanal sanctification Hindi mo magagawa yan pag wala si Kristo. Kaya kailangan mo pa rin si Kristo dyan. Opo, justification, si Kristo pa rin. Sanctification, si Kristo pa rin yan. Glorification, si Kristo pa rin yan. Bakit sa sanctification, nagkakamali pa rin ng tao di ba? Kailangan mo pa rin niya si Kristo. Ayan. Kaya mga kaibigan, huwag kayong maging panatag. Pagka ang tao ay nabinyagan na, nabautismuhan, kilaks na. Ay, hindi po. Nagpapasimula pa lamang tayo sa pakikipagbaka sa buhay Kristiyano. Di ba mga kaibigan, mga kapatid, Kaya napaka-importante po niyan. Kaya yan po ay isa sa requirements ng Biblia. Yung tungkol sa mga taong nakakaintindi, nakakaunawa, nagsisisi, sumasampalataya, yan po ang requirements para ang tao ay bautismuhan. Hindi po yan pinahihintulot sa mga batang walang muang, sa mga bata pang walang isip, lalo sa mga sanggol. Inuulit po natin, ang pagbibinyag, ang pagbabautismo, hindi po wisik, hindi po buhos, kundi po paglubog. Tama po ba mga kaibigan, mga kapatid? Baka meron po kayong gustong sabihin, kung meron po kayong comment, meron po kayong tanong dahil sa ating paksang nakaraan, maging doon sa ating kahalagahan ng prayer, pwede rin po ninyong itanong po yan. Ngayon naman ay atin pong tatalakayin dahil request ni kapatid na Patrick Gonzales. Ito pong tinatawag na talinhaga. Alam niyo, bihirang talakayin din itong talinhaga. Siguro itong talinhagang ito na tatalakayin natin, bagamat hindi ho natin maibibigay po lahat. Kasi sa akin pong study, napakaraming talinhaga ang Biblia. Iba po ang allegory, ang talinhaga ito ay pinakamalalim na usapin. Ito'y madalas ginagamit ng ating Panginoon Kristo para makaagaw ng pansin upang ang tao ay makapagtanong at mai-inject niya sa isipan at sa puso ng mga tagapakinig at maiwasan yung mga prejudice sa panahon nila.
Kaya madalas si Kristo ay nagtuturo at nagsasalita ng matalinhaga. Punong-puno ng simile, punong-puno ng tinatawag na illustration, pag siya ay nagkukwento at nagtuturo sa mga taong nakakasalamuha niya sa loob ng 3 taon at kalahati. Kaya sa edad ng 33 anyos, nabuhay ang ating Panginoong Hesukristo. Opo, ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng salitang parables o talinhaga? Sa wikang Hebro, ang pagkakagamit po dyan ay masyal. M-A-S-H-A-L. Masyal sa Hebrew word. Ibig sabihin yan, may pinalaman po yan sa mga simile. Sa Greek word, ang pagkagamit naman po niyan ay parabole. Ayan, parabole. Parabole sa Greek word. Ngayon, ang ibig sabihin niyan, pagkakagamit ng illustration, pagkakagamit ng comparison. Pinakamalalim po yan kaysa allegory. Alam mo ba ninyo ang talinhaga? Sa aking napansin, pansinin nyo kahit kayo pong mga nakikinig at mga nag-aaral at nagbabasa, bakit hindi binanggit na may parable sa aklat ng San Juan? Napansin ko lang, nung tinitingnan ko ang Bible Dictionary at tinitingnan ko ang Bible Commentary, bakit doon lang sa 3 gospel ang merong parables, pero pagdating kay John wala? Napansin nyo ba yun, mga kaibigan, mga kapatid? At ang parables ay may higit kumulang lamang ng 40. May Mateo, kay Marcos, kay Lucas. Ayan. Pero pagkadating kay John, wala eh. Pero ang sabi sa ating aklat, yung kay John, hindi parables, kundi allegory ang pagkakagamit. O, katulad halimbawa nung kasalan sa Kana. Hindi parables, kundi allegory. O, halimbawa, yung 7 tinapay, 2 isda. Hindi parables yun. Ayan. Ibang-iba po itong talinhaga. Ang tanong, ano ang purpose? Bakit ginamit ni Kristo ang talinhaga? Bakit malimit siyang nagsasalita tungkol dito sa parables o talinhaga? Ano ba ang layunin o purpose ng ating Panginoon? Bakit niya sinasalaysay sa mga tao ay puro parables? Naalaala nyo? Yung parables ng mga hasip, parables ng talento, parables ng fig tree, parables ng 2 alipin, yung 2 anak na swail, parables ng tungkol sa treasure, parables tungkol sa 10 virgins. Ang dami po niyan. Kung iisa-isahin po natin yung mga parables na yan, ay humigit kumulang po yan ng 40 o 40. Pero wala kayong makikitang parables dyan sa aklat ni John. Kay Mateo lamang, kay Marcos at kay Lucas. Sangayon nyo na sa aking nabasa sa Bible Commentary at saka sa Bible Dictionary. Patiningnan ko isa-isa, bakit wala sa aklat ni John? Karamihan kay Mateo, kay Marcos, kay Lucas. Ganon din po sa Google. Gumigil din ako, tiningnan ko, ay yung parables, ay wala rin silang nakita tungkol kay John. Malimit yung kay John na aklat, puro allegory. Iba yan doon sa parables. Siguro panatag na tayo na bakit nga naman wala sa aklat ni John yung mga parables. Bakit kay Marcos, kay Mateo lamang, saka kay Lucas? Yan. Diba? Ngayon, ano nga ba ang mitiin? Ano ba ang layunin? Kung bakit? Kasi alam niyo kasi, dito kinukuha ng ating Panginoon kung bakit malimit siyang gumamit ng parables. Una ay para makakuha ng interes sa puso at maitatak sa isipan ng mga nakikinig sa Kanya. Kaya ginagamitan niya ng parables. At doon sa bawat parables niyan, maraming makukuhang lesson. Kaya pagka ginamitan niya ng talinhaga, ang tao na kanya kausapin, mag-iisip. At ang susunod na akbang niyan, gusto niyang magtanong ang mga viewer, ang mga listener sa kanyang panong kung bakit ginagamit niya ang talinhaga. Pakinggan po ninyo sa Kapitulo 13,
Magmula sa talatang 10 at 13 ng aklat ng San Mateo, ganito ang sinasabi sa atin. Ayan. Tingnan natin, chapter 13 ng Mateo, verse 10 hanggang 17. Tingnan natin. Ayan. Sige po, nakahanga para akong ano parang Incredible Hulk ka. Bago kasi, binibinyagan pa lang yung bago eh. Pero ako dito, buhay na buhay ako dito. Ayan. Thank you po kapatid na Japet Lopez yan. Pwede kayong magtanong. 13:10 hanggang 17 ng Mateo. Ito po ang purpose of motibo. Bakit ang ating Panginoon madala sa talinhaga? Ayan, tingnan natin. Para ako nang gugulat, para ako nananakot eh. Nagsilapit ang mga alagad at sinabi nila sa kanya, bakit mo sila pinagsasalitaan sa mga talinhaga? Verse 11. At sumugot siya at sinabi sa kanila, sa inyo'y ipinagkaloob ang makaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng langit, datapot hindi ipinagkaloob sa kanila. Verse 12. Sapagkat sino mang mayroon ay bibigyan, at siya mayroon ng sagana, ngunit sino mang wala, pati nang nasa kanya ay aalisin sa kanya. Verse 13. Kaya sila'y pinagsasalitaan ko sa mga talinhaga, sapagkat nagsisitingin ay hindi sila nakakakita, at nangakikinig ay hindi sila nakakarinig, hindi sila nakakaunawa. Verse 14. At natupad sa kanila ang hula ni Isaias na sinasabi, sa pakikinig ay inyong maririnig, asa namang para hindi ninyo mapag-uunawa, at sa pagtingin ay inyong makikita, asa namang para hindi nyo mamamalas. 15. Sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito at mahirap nang makarinig ang kanilang mga tainga, at kanilang ipinikit ang kanilang mga mata, baka sila'y makakita ng kanilang mga mata at makarinig ng kanilang mga tainga at mga kaunawa ng kanilang puso, at muling nangbalik loob at sila'y aking pagalingin. 16. Datapat mapapalad ang inyong mga mata sapagkat nakakakita, sapagkat ang inyong may tanga sapagkat nakakarinig. Verse 17. Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo na hinangad na makita ng maraming propeta at ng mga taong matuwid ang inyong nakikita at hindi nila nakita, at marinig ang inyong marinig at hindi nila narinig. Ayan. Yan po ang purpose ng ating Panginoon at layunin kung bakit siya nagsasalita sa talinhaga. Sa katunayan, meron po siyang pinaganguang tala mula sa matandang tipan. Pakinggan nyo sa awit 78 verse 2. Ganito ang nakalagay sa atin. Ayan. Tingnan natin. 78 verse 2. Yan. Ng awit. Aking bubukhin ang aking bibig sa isang talinhaga. Ako'y magsasalita ng mga malabong sabi ng una. Ayan. Kaya makikita nyo sa panahon ni Kristo at sa ating pagbabasa, malimis siyang gumagamit ng mga talinhaga. Bakit? Ayan. Mayroon siyang mga katotohanang nais maintindihan ng mga tagapakinig sa kanya. Lalo-lalo kang pag-uusapan natin ang 10 virgins. May kinalaman ho ba yung 10 virgins na yan? Anong lesson, anong aral, ano ang pwedeng mapagkunan doon sa 10 dalaga na naghihintay pareho sa ating Panginoon? Ang tawag po dyan ay eschatology. Yan. Naghihintay, may kinalaman po yan sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya yung illustration, kaya yung talinaga, 5 matalino at 5 mangmang, may dalang sulo, may dalang langis, may dalang ilawan, ang 5 ay mangmang, ang 5 ay matatalino, parehong naghihintay. Subalit ang 5 ay nakatulog, yung mangmang, pero yung 5 ay matyagang naghihintay. Kaya nang tumawag na yung ikakasal, o ang 5 ay hindi handa. Yan po ang tinatawag na parables na may kinalaman sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit naman niya binanggit yung salitang alimbawa, yung unjust judge? Minsan naalala niyo yung tagahatol? Na hating gabi nakikiusap siya, natulungan siya, di ba? Naalala niyo yun?
O ano naman ang ibig sabihin ng parables na yon? May kinalaman po yun sa prayer. Kaya itong bawat talento o bawat parables ng ating Panginoon, meron po yung katotohanan gustong maintindihan, gustong marinig ng kanyang mga kausap. Alam nyo, lalo-lalo na kapag uusapan natin yung Good Samaritan. Naalala rin nyo yung istorya ng Good Samaritan? Na isang saserdote, isang Levita, ang isang naglalakbay na hulog sa kamay ng tulisan. Di ba? Pagkatapos nung malaglag, merong saserdote, dinaanan lang siya. Tapos yung Levita, mga laiko ay dinaanan lang siya. Ano ang ibig sabihin nun? Ayan. Pinakikita naman doon yung tinatawag na pag-ibig. Good Samaritan. Kung bakit ganun ang pagkakabanggit, ganun ang madalas gamitin ng ating Panginoon sa mga talinhaga. Napakarami niyan, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya na sinasabi ko po sa inyo, megit kumulang po yan ng 40 mga parables, maliban po sa aklat ni John. Kaya dito yung makaaagaw ng pansin, makakaagaw ng interes, at gusto niyang maipokus o gusto niyang maipunla sa puso at isipan ng kanyang mga tagapakinig. At ang isa pang katotohanan dyan, para yung kanyang mga tagapakinig ay magtanong. Kaya bawat parables, bawat talinhaga, sa araw-araw na gawain ng tao. Naalala nyo kung bakit binanggit din dyan tungkol sa banquet, yung hapunan? Ayan naman yung pagparito ng ating Panginoon na magkakaroon tayo ng tinatawag na gathering. Pag siya nahayag na sa second coming at pag tayo ay dinala na sa kanyang magandang tahanan, merong banquet, may hapunan. Kaya tinan nyo yung connection, madalas makikita natin na ang kaharian, ang talinaga ay tungkol sa kaharian ng Diyos, di ba? Halimbawa, yung tungkol dun sa dalawang nagtayo ng bahay. Isa sa bato, isa sa buhanginan. Anong lesson, ano ang gustong ipakita ng ating Panginoon? Lalo-lalo na kung pag-uusapan natin ang prodigal son. In the lost sheep, the lost coin, the lost son. Talagang punong-puno ng istorya, punong-puno ng lesson. Ang bawat parables, kung bakit ang ating Panginoon ay madalas mag-istorya, madalas magkwento, madalas magturo na puro talinhaga. Di ba? Kaya maalala nyo pag pinag-uusapan natin yung the lost coin, the lost sheep, at the lost son. Ano naman ang ipinahihiwatig doon? Ang pinahihiwatig ng Diyos doon kung papaano yung kanyang pag-ibig sa tao at ang kanyang pagliligtas. Nakita niyo mga kaibigan, mga kapatid, kung bakit dinadaan ni Kristo sa mga alagad yung ganung uri ng pakikipag-usap, pagtuturo tungkol dito sa mga talinhaga. Naalala niyo mga kaibigan sa Old Testament, nung magkamali si David, di ba? Indirect. Gumamit siya ng parables dyan Di ba? Sabi niya, merong isang mayaman. Yan. Tapos merong isang mahirap na merong isang alagang tupa o kordero na yun lang ang pinakamahalaga sa kanya. Di ba? Pero ang ginawa noong mayaman humihingi yung mahirap. Ginawa pati yung kanyang minamahal na tupa, yun ang pinatay, yun ang regalo, di ba? Yun ang ibinigay. Pero sa istorya, ano nangyari, mga kaibigan? Hindi ba dumating si Nathan? Inistorya niya kay David. Pagkatapos na istorya, ang reaksyon ni David, sana patayin yung mayaman na yun. Ano sabi ni David, ni Nathan? Ikaw ang lalaking yun. Indirect, di ba? May ilustrasyon. Yun ang parables. Kami sa mga kapatid, mga kaibigan, sa pakikipag-usap sa tao, ginagamitan din natin yan tinatawag na indirect. Depende sa mga taong kakausapin mo, kailangan indirect or direct. Ayan. Kaya kung minsan ang ating Panginoon, ganin din po ko siya makipag-usap. At tulad halimbawa, yung mga hasik. Naalala niyo yung the wheat and the tares? Nagasik ng mabuting binhi, ng tumubo, may pansirang damo. Bakit niya ginamit yun? Ayan. Sabi sa Christ Object Lesson, alam niyo pagdating sa mga parables, mapagkukunan yung reference, bagamat bahagya, yung libro ng Christ Object Lesson.
Kung meron po kayo niyan, doon nyo makikita kung bakit may mga ganong illustration ang ating Panginoon, kasi doon niya kinuha. Halimbawa, yung paghahasik ng bini. Bakit nga naman mayroong pansirang damo? Ganun pala sa silangan, pag nagagalit, naghahasik din sila ng masasamang ugali. Masasamang kumbaga, ganun din sila gumanti. Basahin nyo ang Christ Object Lesson. Kung bakit niya ginamit yung maghahasik ng binhi, tapos mayroong pansirang damo na tumubo. Ganun pala sa silangan. Pag gusto nyo lang gumanti, ay maghahasik din sila ng pansira. Ayan, kaya gumamit si Kristo ng talinhaga. Kaya napaka-importante rin po sa Biblia pala pag-aralan ang talinhaga, mga kaibigan, mga kapatid. Kasi ganun pala ang estilo, ganun pala ang style ng ating Panginoon. Pag gusto niyang kausapin, turuan ng mga tao, may mapupulot silang lesson, may mapupulot silang aral, at gustong-gusto ni Kristo kasi nakakaagaw ng interes pag parables. Kasi pag maliwanag na, parang wala nang interes Pag kinausap niya na maliwanag na, wala nang interes Parang tao, alam na namin yan. Kaya sa ilustrasyon na ginamit ni Kristo ang parables, nakakaagaw ng atensyon sa mga listener, sa mga viewers, sa kanyang mga taga-subaybay, sa kanyang mga tagapakinig. Parang pagka pinakinggan nila, merong dalawang tao na nagtayo ng bahay, tapos ang isa ay sa bato, isa sa buhangin, ay very interesting yun. Makikinig yung mga tao. Nag-aabang sila, ano kayang ibig sabihin nun? Bakit kaya ginamit yung ilustrasyon na ganun? Ay, yun ang gustong-gusto ni Kristo, kaya ang tao magtatanong. Diba? Naalaala nyo? Yan. Kaya sa time ni Jesus Christ, ginamitan niya ng parables para very interesting sa mga listener, sa mga viewers, o sa mga sumusubaybay sa Kanya. Hindi po ba, mga kapatid? Kaya, itong parables na ito, gaya ng sinasabi natin, talagang may higit kumulang na 4 na po ng punong-puno ng lesson. Punong-puno ng istorya, punong-puno ng ilustrasyon. Pag si Kristo ang bumanat o kung si Kristo ay nagsalaysay ng mga istorya sa Biblia. Naalala niyo, mga kaibigan, mga kapatid, balikan ko kasi ito'y napakaganda para sa personal kong study. Tingnan niyo ang Lucas 15 verse 1. Bakit bumangon ang ganitong parables? Bakit? Tingnan niyo. Luke 15 verse 1. Hello? Nasaan na yung aking yung gwapo? Ayan. Luke 15 verse 1. Pag-aralan mo na nga yung kulot. Yan. 15 verse 1. Tingnan niyo, bakit na bumangon itong parables ng the lost sheep, the lost coin, the lost son? Tingnan po ninyo. Ano ibig sabihin lang yan redemption. Pag-ibig, pagliligtas, gustong ipakita ng Diyos sa mga scribe and Pharisee. Yan. Lucas 15 verse 1. Yan. Tingnan po ninyo. 78 na awit yan, verse 2. Luke 15 verse 1. Yan. Siya, nasa meeting ang mga young people di ba? Yan. Sige po. Teka Yan. Okay, teka lang, tiningnan ko lang po, excuse me lang tiningnan ko lang po yung prayer request ni Tenerwing. Yan siya na po, yan. Diba? Nagsilapit nga sa kanya ang lahat ng mga maniningil ng buwis at makasalanan upang makinig sa kanya. Verse 2. At ang mga Pariseo ay gayon din ang mga iskriba ay nangagbulong-bulungan na nangagsasabi, tinatanggap ng taong ito ang makasalanan at sumasalo sa kanila. Verse 3. At sinalata niya sa kanila ang talinhagang ito na sinasabi. Tingnan niyo, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya madalas ang talinhaga, meron siyang gustong ipakita sa kanyang mga tagapakinig.
Kaya bawat parables, sa araw-araw nilang gawain, merong ini-inject si Jesus Christ ng mga katotohanan na dapat nilang maunawaan at dapat nilang maintindihan. Pasinin natin, bakit pumasok ang parables na ito? Dahil yung mga makasalanan, binanding ni Jesus Christ, pinansin ng mga scribe and Pharisee. Bakit nakikisalamuha si Kristo sa mga makasalanan? Kaya ang sabi ni Kristo sa verse 3, pakinggan nyo ang talinhagang ito na sinasabi. Verse 4. Ayan. Luke chapter 15. Ayan. Tingnan po ninyo. Bakit nga pumasok? Kasi magandang pagkukunan natin ng kwento. Luke 15. Verse 4. Ayan. Alin tao sa inyo na kung mayroong 100 tupa at mawala ang isa sa mga yaon, ay hindi iiwan ang 99 sa ilang at hanapin ang nawala hanggang sa ito'y kanyang masumpungan. Nakita nyo? The lost sheep. Ang ginawa rito ng may-ari, verse 5. Tingnan natin, verse 5. Verse 5 po, Brad. Sige, okay lang po. At pagkasumpong niya, ay pinasan niya sa kanyang balikat na natutuwa. Nakita nyo? Ang tinatawag dito, pinakikita ng ilustrasyon, pinakikita ng talinhaga, naligaw yung tupa. Yung 99, naroon na sa kwadra, nasa kulungan na, pero yung isa nawawala, kaya the lost sheep. Ang ginawa ng may-ari, hinanap niya. Ayun. Di ba? Ngayon, nung makita niya, natuwa siya. Nakita niyo yung mga nawawaglit, yung hindi kayang tanggapin ng scribe and Pharisee, pinakita ni Jesus Christ, yung mga sinner, yung mga lost, yung mga nawaglit, mahalaga sa paningin ni Kristo. Di ba? Yung the lost coin, ganun din, nawala. Ang ginawa ng may-ari, hinanap din niya. Di ba? Nung masumpungan niya dahil nalaglag sa ilalim ng mesa, sa sahig, sumingit sa mga singit-singit ng sahig, hindi niya nakita malibang inilawan. Nakita niya ngayon. Ayun. Ay nung makita niya, nakipagkatuwa siya sa kanyang mga kaibigan. Pero kaiba-iba yung the lost son. Ang the lost son, siya yung nawala, pero siya yung bumalik. Di ba? Ipinakikita naman dyan kung papaano yung nag-response ang kabataan doon sa pag-ibig ng Diyos papalapit sa Kanya. Ayun, doon ipinakita ng Diyos yung tinatawag na redemption. Sa parables kung bakit bumangon yung ganong istorya. Kung papaanong binigyang pansin ng Panginoon yung mga nawaglit, yung mga hindi kayang tanggapin ng mga scribe and Pharisee, ipinakita kung papaanong binigyang halaga ng ating Panginoon. Di ba? Nawala yung coins, nawaglit yung tupa, yung may-ari ang naghanap. Di ba? Sa ibang mga istorya, si Kristo ang humanap sa taong nagkasala. Sa taong nagkamali, si Kristo ang humanap. Naalala nyo si Eva at Adan, nagkasala, nagkamali. Sila ba ang lumapit sa Diyos? Hindi. Sino ang lumapit? Ang Diyos mismo. Jeremiah 31 verse 3, ganito nakalagay. Di ba? Balikan natin. Yan ay yun, minsan nating napasadaan mga kaibigan, mga kapatid. 31 verse 3. Yan. Yan po ninyo. Di ba? Nagkasala. Nawaglit ang mag-asawa. Sila ba ang lumapit sa Diyos? Hindi. Ang Diyos ang lumapit. Ang Panginoon ay napakita ng una sa akin na nagsasabi, oo, inibig kita ng walang hanggang pag-ibig, kaya't ako'y lumapit sa iyo na may kagandahang loob. Nakita nyo? Nawaglit si Adan at si Eva. Si Eva at si Adan ay nagkasala. Napalayo sa Diyos dahil sa kasalanan. Sino ang lumapit? Sino ang naghanap? Ang Diyos mismo. Ganyan kaibigan ang pinakikita ng Diyos sa mga parables, sa mga talinaga, kung bakit siya gumagamit ng ganyang mga pangungusap.
para maintindihan, maunawaan ng mga tao at magkaroon ng malalim na interes at magtanong at makaunawa at maipukol niya sa isipan at sa puso ng mga nakikinig. O tingnan naman ninyo yung prodigal son. Ang prodigal son, hindi naman siya pinalayas ng tatay. Di ba? Siya mismo ang umalis. O, nung umalis na yung prodigal son, na-realize niya na siya'y nagkamali, ina-acknowledge niya na siya'y nagkasala, siya ay napalayo. Pero papaano kumilos ang pag-ibig? Papaano kumilos ang kagandahang loob ng Diyos sa taong ito? Siya mismo nakarealize. Siya mismo ang nakapag-isip. Na ano sabi niya? Ako dito mamamatay sa gutom. Ako'y babalik sa aking ama. Di ba? I wander far away from God. Ako'y napalayo sa Diyos. Ako'y babalik. Di ba? Kaya ang tatay niya, alam niya ang tatay niya ay mapagmahal. Alam niyo kung ang tatay niya mabagsik, ang tatay niya malupit, hindi babalik ang ama, ang anak. Opo, hindi babalik ang anak. Ay talagang lalayo yun, lalayo. Pero nakita niya sa kanyang tatay yung pagmamahal ng kanyang ama. Kaya sabi niya, babalik ako, babalik ako. Kaya makikita niyo yung sinasabi ng Roma 2:14. Ano nga ba sinasabi ng Romans chapter 2, verse 14? Tama ba? O titingnan ko ha, baka ako'y magkamali. Roma 2, yan, tingnan natin, bubuklat muna ako ng Biblia. 2:4 pala, 2:4. Hindi pala 14. 2:4 ng Roma. Ayan, tingnan natin. Yan. Tingnan nyo. Yan o. Hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis, pagpapainuhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umakay sa iyo sa pagsisisi. Nakita po ninyo? Kaya yung prodigal son, yung the lost son, ibang-iba sa lost sheep, sa the lost coin. Kaya yun ang pinakikita ni Kristo sa talinhaga ng kanyang pagkakagamit. Alam niyo kung bakit ito ang gusto kong bigyan ng pansin? Alam niyo maganda kasi ito sa karanasan ng buhay ng tao. Kasi ang buhay natin pwedeng iangkop dito, lalo ako personally, real talk mga kaibigan, mga kapatid. Naranasan ko kasing mapalayo sa aming family. Opo, alam ito ng aking mga kapatid sa 13. Lalo sa Morong Rizal. Di ba? Kaya itong gustong-gusto ko pagdating sa parables, napakaganda ng istoryang ito. Na-realize niya habang nagpapakain ng pagkain ng baboy. Na-realize niya, nagkamali siya eh. Ano sabi niya? Nagkamali ako sa Diyos, nagkamali ako sa tatay ko. Ako dito ay nagtitiis sa gutom, mamamatay ako, sabi niya. Pero ako'y babalik. Sabi rito, na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ang siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Itong umakay sa kabataan, itong umakay sa prodigal son. Ano pa? 2 Corinthians chapter 5 verse 14, ganito nakalagay. Yan. 2 Corinthians 5:14, tingnan natin. Titignan ko ang Bible ko, baka mali din. Ayan. Yan, sige po. 5:14, yan. Sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ay pumipilit sa amin, sapagkat ipinasisya namin ng ganito, na kung ang isang tao ay namatay dahil sa lahat, kung gayon ay lahat ay nangamatay. Nakita nyo? Yung kagandahang loob ng Diyos ay nag-aakay sa iyo sa pagsisisi, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang pumipilit sa amin. Hindi ba? Kaya yung prodigal son, bumalik. Bakit? Yung pag-ibig ni Kristo ang umakay sa kanyang pabalik. Yung kagandahang loob ng Diyos, kaya siya nagsisi. Di ba? Kaya kaibigan, mga kapatid, kaya si Kristo mahusay gumamit ng parables. Very interesting. Nakakapukaw ng isipan, nakakapukaw ng damdamin, at nagbibigay ng lesson sa bawat buhay, lalo sa ating mga mambabasa ngayon.
Hindi ba kaibigan, mga kapatid? Nakikita nyo kung gaano kaganda ang gumagamit ng ilustrasyon. Kahit nga sa mga sermon, ginagamit din ng mga ilustrasyon eh. Yung mga comparison. Lalo na pagka true to life story. Oh, related sa buhay niya yung sermon. Abay, very effective. Kahit paulit-ulit yung sharing, paulit-ulit na sermon, basta true to life story, ay walang kasawa-sawa, mga kaibigan. Kaya ito, sa lakat ng parables, mga kaibigan, gustong-gusto ko po yan, the lost son, the lost sheep, the lost coin. Opo, ipinakikita ng ating Panginoon ang kanyang malabis na pagmamahal at malabis na pagliligtas. Di ba, kaibigan? Opo, kaya ganyan po ang paraan ng ating Panginoon kung bakit gumagamit siya ng iba't ibang mga talinaga na humigit kumulang na 40 mga talinaga mula sa aklat ni Mateo, sa aklat ni Marcos, sa aklat ni Lucas. Opo, kaibigan, ngayon pong hapon, pagkatapos natin maintindihan na yung mga parables ng ating Panginoon ay makakaagaw ng atensyon, magbibigay ng malalim na atensyon sa atin, malalim na ugnayan sa ating Panginoong Hesus. Pagpalain po ang ating pag-aaral ngayon pong hapon. Kung meron po kayong tanong, meron po kayong susog, dyan, ay pwede po. Ayan. Okay? Teka po. Ayan. Sige po. Tinitingnan ko po, ha. Wala si Brother Patrick, mukhang ano, Di, alam mo, shoutout muna tayo. Ayan. Sige po, mabilis lang ang oras, mga kapatid. Sabi ko sa inyo, tayo mabilis lang kasi may lang itong paksa na ni-request ni kapatid na Patrick. Okay, Adrian Ruetas, Kuya Emil, magandang hapon po sa inyo. Japet Lopez, Mauricio, magandang hapon dyan sa Magallanes, sa Escocias family, nariyan po kayo. Yan kay Nanay Escocias, magandang hapon po sa inyo. Ninang Punsalan, thank you po. Yan, thank you sa Bible study natin dyan. Sana po ay kumpleto po ulit sila dyan sa Sabado ng hapon, pagkapagkain ng tanghali. Paksahon natin dyan, Ninang Punsalan, ay second coming of Christ. Yan. Okay, second coming. Yan po, mga kaibigan, mga kapatid. Kung wala na po, tapusin ko na po ito. Kung wala po kayong tanong. Yan. Sa bagay, hindi naman masyadong mapagkukunan ng tanong itong talinhaga, maliban na lang sa ibang mga pag-aaral. Pwede po kayo magpasok ng tanong. At kinakamusta ka na rin ni kapatid na Patrick. Kapatid na Camacho. Ayan. Okay. Yan. Meron ba dyan sa ano mo? Yung hindi ko nabati dito. Hindi ko nagamit ang laptop, may nahiram eh. Kung dyan sa ano. Sige, okay lang po yung ganda ng ano, ang ganda ng kulay niya, blue Binagay sa damit ko Sa damit ni ano. Ayan, okay? Yan, Ortega. Ayan, okay. Ayan. Ayan lang. Okay, nakita ko na rito yan. Thank you. Yan. Kay Rex Castro, ayan. Okay, thank you po sa inyo lahat dyan, sa Baguio. Ayan, thank you po sa buong distrito. Amen. Mapagpalang hapon, kapatid. Ingat kayo palagi. Thank you sa aking kapatid. Thank you, Gilbert Zuniga. Thank you po. Kaya sa inyo dyan po, dyan sa 13, sa mga kayo naroroon. Kaya ganyan po, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya napaka-importante, Madam Tuyak. Ang parables kasi ay makikita nyo sa ibang mga parables nariyan din po ang sagot.
Halimbawa, yung mga binhi, yung 4 na uri ng mga listener. May inasik sa batuhan, may inasik sa dawagan, may inasik sa tinikan, may inasik sa matabang lupa. Ayan. Meron din diyang mga explanation dyan di sa Mateo 13. Yun namang halimbawa, yung paghuli ng lambat. Merong isdang nahuli. Yun. Ano naman ang ipinakikita roon? Yan. Doon sa matalinong katiwala, nang siya ay paalisin, itinawag niya yung mga katiwala na merong mga utang. Halimbawa, 500, gawin mo na lang yung 100. Kaya tinawag na matalinong, matalinong katiwala. Napakarami niyan, mga kaibigan, mga kapatid. Biro mo yung talinhaga niyan. Kung magbabasa ka, magmula sa Mateo, sa Marcos, sa Lucas, 4 na pong talinhaga yan. Kaya nga, sabi ng ating komentary, ginagamit ni Kristo ang talinhaga. Sabi nga rito, arouse interest, attention, and inquiry. Yan. Kung bakit si Kristo ay nagsasalita ng parables. Kung bakit si Kristo ay nagtuturo ng talinhaga. Ano pa? Ang sabi dyan ay created in the minds of his hearers lasting impression that would be renewed and intensified the sense person. Nakakakuha ng interes, nagke-create sa isipan ng mga mahalagang mga katanungan sa kanyang mga listener, sa kanyang mga tagapakinig. Ayan. Diba? Kaya napakaganda, mga kaibigan, mga kapatid. Napaka-interesting. Kapag pinag-uusapan din ninyo, pag nakakapagbasa kayo. Halimbawa, yung kay Prophet Isaiah, yung tungkol sa, tungkol dito sa ubasan. Isa rin talinhaga yan. Napakaganda rin po niyan. Kaya, kahit personal niyong pagbabasa, marami po kayong maiintindihan na magkikreate ng inyong isipan. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Ano kaya ang kahulugan nito? Lalong lalalim ang ating study, lalong lalalim ang ating pagkaunawa dito sa pag-aaral ng Biblia. Yun nga lang, Biblia, mahirap nang unawain, hindi ka gagamit ng iba't ibang versyon ng Biblia. Mahirap. Sabi nga ni Timothy, kapatid na John Lloyd, sa ibang makasulatan, mahirap maunawaan na isinisinsay ng mga di nakakaalam ng katotohanan na gayon din ang kanilang inilalagay sa ibang kasulatan. Opo. O kaya yung Bible story, kaya niliwat ni Maxwell, ni Arthur Maxwell sa isang illustrated Bible story, pagkatapos yung pagkakabrief ng English ay para maintindihan, maunawaan ng mga mambabasa. Kahit mga bata, maintindihan kung ano ang sinasabi. Kahit yung mga English na yon ay pinababaw para madaling maintindihan. Kaya easily read, easily understood. Yung Bible story. Kasi kung gagawin mong Bible story, yan din ang aklat ng King James Version, ay mahirap nga namang maunawaan, mahirap nga maintindihan. Buti lang ang ginawa ni Arthur Maxwell, yung Bible natin, ginawa niyang illustrated Bible story. Yung pinagaang yung mga termino, pinagaang yung mga English word. Diba? Sa talinaga, sa mga comparison, sa mga illustration, sa ibang termino nga niyan, mga proverbs, mga riddle. Diba? Yun yung sinasabi sa atin ng Greek word na parabole, sa Hebrew word ay masyal, diba? Ginagamit nilang illustration. Kaya yan po ang isa sa mga napakaliit, napakasimpleng pagtalakay dito sa tinatawag na talinhaga, parables. Opo, ang motibo po niyan, ang pagtuturo sa pamagitan ng talinhaga ay nag-uudyok sa mga tao upang magtanong. Po? Kasi kung kakausapin niya yung ibang mga tao, madali nang maintindihan, hindi na makikinig, hindi na magkakaroon ng interes sa kanya. Kaya madalas niyang ginagamitan ng talinhaga. Pagkuha ng atensyon, pagpupukol, kasi walang masyadong tanong pagdating dito sa talinhaga. Maliban na lang mag-create ng ibang mga tanong si kapatid na Patrick.
Okay, maraming salamat po mga kaibigan. Binabati ko po kayong lahat ngayong hapon sa programang Si Kristo ang Katugunan. Paki-like and share and subscribe. Kung hindi pa ako nakipalo, ay paki-follow na rin po. Thank you po. Ayan, okay. God bless po sa inyong lahat. Ayan, hanggang sa muli. Nag-aalala ako kay kapatid na Patrick. Ipag-pray po natin. Alam natin po ay nakaraang mga araw sa hindi pa ho nakakaalam, sina kapatid Patrick, ang kanilang business ay pinasok ng isang kabataan, isinumbong sa barangay, walang action ang barangay. Kaya yun ang nakakalungkot na balita. Gayunpaman ay hindi po siya nagte-text, dahil yung kanya pong cellphone ay talaga pong minomonitor ng kanyang may bahay. Hindi ko alam kung bakit napakahigpit na ganung sitwasyon. Pero ang bilin naman niya sa atin, lalo kay kapatid na Patrick, kay kapatid na Camacho, ay huwag kalilimutan si kapatid na Patrick. Yan, na isama sa mga prayer, isama sa programa ng Ask. Ayan, si kapatid na Patrick. Po, maraming salamat po. Kaya isama ho natin sa prayer ang kanilang family. Na sana dumating ang panahon na ang kanyang may bahay ay mabuksan ang puso, ay sumilang ang liwanag ng Ebanghelyo sa kanyang may bahay. At may paunawa ng Holy Spirit na gamitin ang bawat isa sa atin na kasangkapan upang mapawi sa isipan ng kanyang may bahay na hindi lahat ng kanyang nakilala ay hindi karapat-dapat. Meron din hong mga tao na kinakasangkapan ng Diyos na mapagkakatiwalaan. Ano po? Maraming salamat po. Sana po ay yung ating pong munting paanyaya, hindi lamang sa kapatid na Patrick, kundi sa iba pa. Kung meron man kayong nais na, si Sister Weng, ayan. Si Sister Weng, tignan ko lang po yung sa aking message, sa kanyang message, bago po tayo mag-closing prayer. Ayan, wait lang po Ayan. Licensure exam. Si Memelin, sama rin po niya yan, yung kanyang kapatid. Ano po? Ayan. Okay? Sige po. Thank you po sa inyong lahat. Tayo po pasamantala na magpapaalam. Tayo na po ay Okay? Kaya, medyo nagkaroon pa ng kaunting Pasensya na po kayo. Sige po, okay na po. Sige po, okay po tayo. Medyo ating bagong Okay, tayo po may mag-pray. Ayan. Dakila po namin Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Ngayon pong hapon ay nagbabalik po kami ng papuri at pasasalamat. Lalo sa mga bagong equipments ng iglesia, magmula sa computer, laptop, ay lagi po ninyong gagamitin kasangkapan sa pagdadala ng Ebanghelyo sa lahat ng mga tagapakinig. Si kapatid na Patrick at si Mitch, kanilang anak na si Lucas, ganoon din ang katiwala na si Angelo, inilalapit din po namin sa inyo ang banal ngayong hapon na kumilos ang banal na Espiritu na magkaroon ng pagkaunawa sa iyong mga salita ang kanyang pamilya. Ganun din ang kanilang negosyo, ibalik po ninyo, maging matatag ang kanilang pananampalataya at pagtitiwala. Si Brother Sammy sa kanyang karamdaman, Sister Ninita Donoso, ganun din ang kapatid ni Rowena, ay sa kanyang licensure exam ay patuloy kagalingan, patuloy bigyan ng karunungan para makapasa at makagaling sa mga may makaramdaman.
Ang buong iglesia, dakilan Diyos sa lahat ng inyong misyon, sa lahat ng mga manggagawa, sa lahat ng ministry, ay aming inilalapit po sa inyo. Patuloy po na kayong maitataas, kayo ang mapaparangalan. Binabalik namin ang pasasalamat dito sa pangalan po ni Jesus. Amen. Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang